Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamano po. Pagtanaw eh. Alin mo ron? Nahawan. Kahapon mga kaibigan ay medyo malinis na yung area natin doon sa kabila mga kaibigan. Talagang ang kulang ay mga tipil lang po, yun na lang, at saka itong mga tali kasi napakalinis na, maganda tingnan mga kaibigan, lalo na pag medyo nakatubo na yung mga damo doon. Ako, maganda na yung area natin doon mga kaibigan. At saka ano po mga kaibigan, natuwa po tayo kasi yung mga na-produce ng mga Shilton mga kaibigan ay ano po, medyo naglaban na sila kahit mga bata pa mga kaibigan. Parang sa tingin ko po early maturing sila mga kaibigan. 4 months ba yan mga kaibigan 4 months plus siguro yan. So nakita ko nakapakagaling mga kaibigan kasi maglaban na sila siya mga kapwa nila magkakapatid lang din, pero kita ko mga kaibigan may mga angat din, may mga palo talaga. Ang kagandahan talaga ng Shilton mga kaibigan ay medyo sila, matibay sila sa sakit mga kaibigan. Kahit sipon, isa nila mga kaibigan, wala pong inano ng sipon po. Kahit mainit ang panahon, maulan man, wala talaga. Napakatibay ng mga Shilton mga kaibigan. Yung mga roundhead talaga ay maganda po kasi maganda sila i-maintain mga kaibigan as a strain po kasi madali lang silang buhayin at saka matibay sila sa sakit po mga kaibigan. Kaya ito na siguro yung manok na pwede kong yun mga kaibigan na medyo magtagal talaga sa atin po, pati itong Golden Boy. Pero ito talagang Shilton, maganda ito kasi ang Shilton mga kaibigan para siyang parang kahit saan mo i-cross mga kaibigan, kahit sa Golden Boy, kahit sa mga coolers po, napakaganda po at saka matataas at malalaking manok sila mga kaibigan. Itong sa akin naman may mga lumalabas na din, mga medyo light mga kaibigan, mayroon din mga dark po, pero pareho pa rin siguro mga palo niyan. Kagandahan po ay maaga silang maglaban kaibigan. Yan, na-enjoy po tayo kasi ang naman ngayon ginagawa ko, itong mga roundhead na babae ko sa Shilton, pinaano ko sa pumpkin hats po, at saka yung babae naman na straight na pumpkin hats, pinakastahan ko sa Shilton mga kaibigan. Kaya baka naman kasi itong pumpkin hats po ay medium lang sila. At saka itong mga babaeng Shilton ay talagang magpalabas yan ng medyo malaki, mataas na manok po. Pati yung babae na pumpkin hats, medyo malaking babae yun, kahit hats siya. Pinakastahan ko rin siya sa Shilton po. Baliktaran lang mga kaibigan. Ayun lang po, napakasaya po tayo. At saka shout out, bago tayo mag-umpisa, shout out muna tayo kay Strongest Ninja at saka kay Dove D. Maminta. At saka itong si X-Mode po, kasi si X-Mode ay sabi niya sa akin, nagtanong siya mga kaibigan, at saka ito din ay topic natin kasi ito experience ko mga kaibigan. Itong sa tanong niya sa atin ay maaari po bang mag-pair ng full siblings pero hindi sila magka-batch sa pagkapisa sa itlog. Ibig sabihin niya mga kaibigan, pwede bilang iparis yung yung pareho lang ang parang ilagay na lang natin magkapatid mga kaibigan. Magkapatid sila, full sister, full brother sila. Pero hindi sila magkasabay, hindi sila magka-batch mga kaibigan. Ibig sabihin niya, first batch niya, palagay na natin early bird. At saka yung isa sa late born. Pwede lang sila ipares kahit full sibling sila mga kaibigan.
sa akin dyan, mga kaibigan, nangyari yan sa kaibigan ko. Sabi niya, Lon, pwede breed yan, Lon, kasi hindi naman sila magkasabay sa hindi naman sila magkabats. Sabi ko sa kanya, kahit hindi magkabats yan, pareho din yan, kasi yung niyan, yung dugo niyan at saka pareho lang din yun, kahit hindi sila sabay po, kahit hindi sila bats, mga kaibigan. Pero ang genes dun, ganun pa rin, mga kaibigan. Kaya parang may pagpalagay na lang natin, mga kaibigan, na full brother sister pa rin sila, mga kaibigan. Kahit hindi sila kahit ilang taon pa yan ang pero same lang kasi sila, same genes lang po, same bloodline. Kaya lumalabas pa rin yung mga tinatawag nilang deformities, mga kaibigan. Kasi ito kasi kahit hindi sila magkasabay, pareho lang yung dugo nila eh. Kaya ganun pa rin yun, mga kaibigan. Kaya sa atin, mag-iingat talaga tayo dyan. Parang nag-brother sister meeting ka pa rin, mga kaibigan, na same bloodline po. Kasi ito magbe-breed tayo, mga kaibigan. Kailangan talaga nating pakiramdaman po. Kasi kaibigan, ganun pa rin yun. Pero ito, magandang tanong to kasi medyo nakakalito. Kasi hindi sila full sibling sila, pero hindi sila magkabat sa sa pagkapisa sa itlog nila. So akala nila siguro pag yun, ganun pa rin ang resulta, mga kaibigan. Kasi pareho lang sila ng genes, mga kaibigan, parehong bloodline lang, at saka same parents lang, papa at saka mama, pareho lang talaga sila. Kahit gaano pa ang distansya nila, mga kaibigan, kahit 1 taon, 2 taon, kung ipagpalagay na natin ganitong year na yung isa, tapos yung isa umabot na ng 5 taon, tapos magkising abot sila, ganun pa rin yung resulta, mga kaibigan. Same pa rin yun, mga kaibigan. Kaya lumalabas pa rin yung mga tinatawag nilang deformities po. Sa akin dyan, mga kaibigan, pwede namang yung mga siblings niya, pwede naman ibalik mo sa papa nila. Mas okay pa yung ganun. Pwede naman ito, mga kaibigan, ng isang bisis, mga kaibigan. Pwede mo silang kahit mag-brother sister meeting ka, isang bisis lang. Tapos kung yung mga lumalabas doon na walang diferensya, lalaki ba o babae man, yun ang ikasama sa kanila po. Mas maganda yung lalaki kasi marami yung mga babaeng may ikasa sa kanya. Yun, mga kaibigan, na hindi na talaga sila same bloodline pa rin, pero hindi talaga matawag natin brother sister meeting, mga kaibigan. Mag brother sister meeting ka, isang bisis lang, tapos maghanap ka ng isang lalaki. Yun ang ikasama sa sa mga kapatid nung nila, mga kaibigan. Pwede siguro yun. Pero hindi ko pa rin yun mga kaibigan, hindi ko pa rin yun experience po. Kasi ang sa akin, mga kaibigan, na lang talaga, line breed po. Kung kung nakuha yung line breed, at saka yung different markings, mga kaibigan, pwede yun. Kahit same bloodline po. Basta hindi lang talaga inbreeding, mga kaibigan, na katulad ng brother sister meeting, back to mama, back to papa. Mahirap yun, mga kaibigan. Ilang bisis ko yung ginawa, ay talagang lumalabas yung mga deformities ng isang manok po. Baliko yung tiil, baliko yung sa liig, ganun. At saka medyo lumiliit yung katawan nila. Kaya sa atin, mga kaibigan, mas maganda pagtuunan natin yung pansin, yung yung line breed na lang, mga kaibigan. Kung may golden boy ka, maghanap ka na lang ng golden boy, para makamura ka, babae yung hanapin mo. Yun na lang po. Tsaka yung nila, yung tinatawag nila mga offspring, ipakasahan mo sa papa ba o sa mama. Ganun na lang ang gawin natin, kaibigan, para ma-maintain pa rin yung strain ng isang manok po. Yun lang, mga kaibigan. At saka sa atin naman dyan, tayo nagbe-breed ng medyo matagal-tagal na rin. Ganun ang ginagawa ko, mga kaibigan. Katulad nitong Shilton ko. Ang Shilton ko, mga kaibigan, ay 2 babae with different markings po yun, mga kaibigan. Ang mga resulta nila sa isa't isa, pwede mo silang iharap, mga kaibigan. Pwede yung resulta sa A, iharap mo sa B. Yun lang, mga kaibigan, kasi ang markings nila ay right nose saka left nose lang. Madali lang silang sundan, mga kaibigan. At saka yung mga siblings naman sa A or sa B, pwede mo na silang itapat din po, mga kaibigan. Ganyan lang po ang proseso, mga kaibigan. Basta hindi lang talaga sila, yung mga brother-sister meeting, back to mama, back to papa, mahirap kasi yun, mga kaibigan. Kaya sa akin, ginagawa ko ngayon, marami akong mga broodcock na golden boy at saka mga babae, magkaibang markings, kaya pili sila po ang ginagamit ko, mga kaibigan. Saka mayroon din tayo mga street na 5K dyan,
na dalawang ano din sila, dalawang markings din. Kaya pwede tayo makapagbigay ng ano sa susunod na yun, mga kaibigan, baka sa early bird po or national baka, mga kaibigan. Depende lang. Pero ngayon, ang ano natin, available itong Shilton sa pumpkin, mga kaibigan. Nakakatuwa itong Shilton, mga kaibigan, kasi ano sila, habang ano po, ano-ano silang lumalaki, mga kaibigan. Dandahan ding lumalaki yung katawan nila po, bumubulto, mga kaibigan. Kaya nagustuhan ko talaga itong Shilton kasi nakita ko, mga kaibigan, magaling talaga sila sa timing. Saka itong pumpkin hats naman, superb din ang cutting. Baka magninik sila, mga kaibigan. Ngayong time pa to, dito ko pa na masubukan, mga kaibigan, at saka matingnan. Kahit pure yung isa't isa, pure na pumpkin at saka pure din na Shilton po. 50-50 lang silang kayo. Pwede din silang gawing ano, mga kaibigan, pwede gawing pang broodstag o broodcock man, mga kaibigan, pagdating ng panahon po. At saka yung pumpkin na babae, kinasa ko din sa ano, Shilton ko na lalaki. Kaya baka maganda din ang mga lumalabas yan. Baka may mga pumpkin din na Shilton na ang mga laro nila. Kaya maganda talaga, roundhead, mga kaibigan, matibay pa sa sakit po. Yun lang, mga kaibigan, yun lang ating i-share sa araw na to. At saka yung area natin doon, medyo ano, maliwanag na, malinis na po, mga kaibigan, medyo maganda na po. Makita mo na yung dulo sa dulo, mga kaibigan. Sa sunod, mga kaibigan, ay baka doon na tayo mag-vlog po. Pakita natin kahit kulang pa ang TV po. Talagang hanapan natin yung paraan po, mga kaibigan. Yun lang po, dito lang tayo. Magandang umaga sa ating lahat po.